Nangangamusta po. Pasensya natin ngayon lang ulit. Namiss niyo ba ako? Well, ako kasi namiss ko kayo. Nga pala, heto ang mga utang kong sagot sa mga katanungan sa nakaraang video. At sa araw na ito, aralin naman natin ang filosofiyang behaviorism, rationalism at empiricism. Sigurado ako nung kinder o nursery kayo, tuwang-tuwa kayo na may tatak ng stars ang inyong mga kamay gawa ng naging very good kayo sa eskwelahan. Alam nyo ba, ito ay practice ng behaviorism? Ano nga ba ito? Ito ang reward punishment system na nabase sa pag-aaral ni B.F. Skinner, ang operant conditioning. Sa operant conditioning, may dalawang reinforcement, ang positive at negative reinforcement. Sa positive reinforcement, halimbawa, nakikita mong nag-aaral ang estudyante mo sa napakahirap na topic sa Filipino. Ngunit, hindi kataasan ang nakuha niya sa exam. Kaya sinabi mo sa kanyang magpa-plus 5 ka dahil naging responsable siyang estudyante. Ano sa tingin natin ang mangyayari? Pwedeng ipagpatuloy ng bata ang magandang gawain. At ito ang positive reinforcement. Samantala, sa negative reinforcement naman, medyo mahirap siyang unawain pero sa totoo lang napakasimple nito. Una sa lahat, gusto kong unawain nyo na ang negative reinforcement ay hindi punishment. Teacher, tanungin nga kita, kung masakit ang ulo mo, ano ang ginagawa mo? Matutulog ka ba? O iinom ng gamot? Sa negative reinforcement, ang sakit ng ulo ay isang hindi kanais-nais na stimulus. Kaya ang magiging reinforcement mo upang makawala sa stimulus na ito ay either matutulog o iinom ng gamot. Yan ang negative reinforcement na isinagawa mo. Mahirap pa rin bang intindihin? Sige, school setup naman tayo. Kunwari mataray kang teacher kasi gusto mong stricto ang tingin sa'yo ng mga estudyante. Pero napansin mong hindi maganda ang mga scores na nakukuha nilang lahat. Kabilang na rin ang mga top performers mo. So napaisip ka, baka kailangang tanggalin ang pagiging mataray. At nung tinanggal mo nga, gumanda ang scores nila. Ang pagtanggal sa pagiging mataray ay ang way mo ng iyong negative reinforcement. Mga guro, pa-side note lang. Alam niyo ba ang classical conditioning ni Pavlov? Ito yung, kumbaga, nakakita ka ng favorite food mo. Ano ang mangyayari sa tingin mo? Siyempre, ma-excite ka or baka maglaway ka pa. Yan ang classical conditioning ni Pavlov. Sa school setup naman, yung parang pagdadala ng gamit na napaka-interesting at na-activate ang curiosity ng mga bata. Ngayon lumipat na tayo sa filosofiyang rationalism at empiricism. Itong dalawa ay magkasalungat sa paniniwala. Sa rasyonalismo, paniniwalaan nito na lahat ng bagay ay may kasagutan sa lohikang pag-iisip lamang, na ang 2 plus 5 ay 7, at na ang lahat ng bachelors ay single, na ang babae ay may ano, at ang mga lalaki ay may ganon. Samantala, ang existentialismo ay simple lang. Sinasabi nito na lahat ng kasagutan ng lahat ng bagay ay kailangan galing sa experience o sa pag-aaral. Ang magandang halimbawa nito ay mga thesis, mga experimental assessment. Ibig sabihin kailangan ng pruweba. Isang malinaw na halimbawa ba ang kailangan mo, teacher? Heto. Sa rationalismo, sabi ni Teacher A, ang pagtuturo ay katumbas ng karanungan ng mga bata. Samantalang sa empiricismo, sabi ni Teacher B, sigurado ka bang matututo ang mga bata? Subukan nga natin sa isang pagsusulit o sa isang pag-aaral. O sa mababaw na definisyon ng rationalismo at empiricismo, ang rationalismo ay tumutukoy lamang sa kakayanan ng mga estudyante o tao na mag-isip. Ito kumbaga yung inborn or innate ideas. Samantala, sa empiricismo, ito ay tumutukoy sa experiences o naranasan ng mga tao na kumbaga ito yung tinatawag nating subok na at
dun tayo natututo. Kaya ito naman yung sinasabi nating formed ideas. O ayan, nagdaan na naman ng isang video ng karunungan. Tapos na tayo sa filosofiya. Sa ibang topic naman tayo next time. Bago magtapos ang video na to, mga guro, humihingi ako ng maliit na pabor. Pa-like, pa-share, at mag-subscribe naman kayo sa akin. Sa maliit na tulong na ito, maitutulak ako na maging active pa sa uploading dahil gusto kong marami kayong pumasa sa licensure examinations for teachers. Mga guro, ako rin ay tumatanggap ng suggestion at constructive criticism. Mag-comment lamang ho sa baba at sila'y aking babasahin. Pasensya na rin kung hindi ako nakakasagot sa mga katanungan nyo. Pero as promised, heto na ang third video nyo. Iparating nyo naman sa nakarami para ako ay ma-inspire pang magturo. At heto na ang pinakahihintay ng lahat, ang questions for this session. At syempre, mga tamang sagot sa next video natin.